Ngayon pong sobrang tumatagaktak ang ating pawis mga kapuso dahil sa sobrang init. Mabisang pampapresko ang murang-murang sorbetes na inilalako sa mga lansangan. Pero paano kung ang tinaguriang dirty ice cream ay talaga naman palang dirty? Mapreskoan pa kaya kayo? Narito pong pagtutok ni Connie Sison. Ngayong halos malusaw na tayo dahil sa init ng panahon, patok na patok sa ating mga Pinoy ang inilalakong sorbetes na mas kilala sa tawag na dirty ice cream. Bukod sa mura, sari-sari pa ang flavor at mabilis ng pangpawi ng init ngayong summer. Pero papaano kung ang pinanggagalingan pala ng iyong paboritong dirty ice cream talaga palang dirty? Kinakalawang na, iniipis pa. Bibili ka pa ba? Ito ang nadiskubre ng Manila Health Sanitation Department nang magsagawa sila ng inspeksyon sa paggawaan ng Maryland's Ice Cream na matatagpuan sa Craig Street, Espanya, Manila. Pasensya na po kayo, nakagambala kami pero kinakailangan po namin gawin to kinakailangan tumugon kami doon sa isang complaint. Pwede po ba kami makapag-inspeksyon? Ha? Okay, mga sanidad po kami ng lungsod ng Maynila, ha? Dinala kami ng katiwalang si Eric sa isang kwarto na may kulungan ng hayop sa liit. Hindi namin inakala na ito na pala ang mismong paggawaan ng sorbetes na kanilang ipinagbibili. Kinakalawang na kasi ang kisame nito, habang sa pader naman ay naglipa na ang sandamakmak na ipis. Ito, may mga dumi-dumi dito, lalo na doon sa mixing chamber ninyo. Ayan, may kalawang. Ayun, doon. Ayan, ang dami, Walang ginagawang ice cream nung oras ng inspeksyon dahil wala raw silang supply ng yelo. Pero ang kadugyutan ng ice cream mixer, kitang-kita pa rin. May upos pa ng sigarilyo. Binabahari ng sahig. Isang dustpan naman ang ginagamit para salukin ang tubig na basta na lang itinatapon sa isang butas na katabi mismo ng kanilang ice cream mixer. Ayon sa health inspector, malinaw na may paglabag sa sanitation code ang Maryland's Ice Cream, kaya naman ang Manila Health Department agad daw na maglalabas ng sanitation order para masabihan ng may-ari na ipaayos na ang nasabing paggawaan ng sorbetes. So dapat yung mga basic magawa na natin kasi ito sa basic malayong-malayo. Ang basic naka-tiles, properly graded yung floor, tapos well-kept yung equipment, malayong-malayo na. Tapos yung ating mga gumagawa, dapat improper attire. Huwag mong pababayaan na yan ay nakasando o kaya walang damit. Dapat may mga shirt. Hindi naman siya maganda-maganda, basta may shirt, may manggas, no? Tapos naka-boots. Tapos, importante, naka-hairnet na. Antimano po, pa-actionan ko agad. Okay. Ganun po yan. Kasi, siyempre, una-una sa tao rin. Kawawa rin sila, mawala sila ng hanap buhay. Tama. Ako po. Bibigyan ng hanggang 3 linggo ang Maryland's Ice Cream upang ipaayos ang kanilang paggawaan ng sorbetes. At sakaling hindi sila makasunod, maaaring ipasara na ang kanilang negosyo alinsunod sa ating batas. Connie Sison, Nakatutok, 24 Oras.